Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating mga issue at mga balita, isimulan po muna natin ang programang ito sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Noong panahon ng mga apostol, may isang alagad na nagngangalang Esteban. Ibinabahagi niya po sa mga tao ang aral mula kay Hesukristo. Ngunit dahil ipinahayag niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus, marami ang nagalit sa kanya. Hanggang sa isang araw ay napagpasyahan siyang patayin. Kinaladkad si Esteban palabas ng lungsod at pinagbabato. Habang siya ay binabato, nanalangin si Esteban. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Pagkatapos ay lumuhod siya at sinabi, Panginoon, huwag mo pong ipataw sa kanila ang kasalanang ito. Ano po ang aral na nais pong iparating sa atin ng kwentong yan, mga kanyusik, no? Ngayong umaga po ng Tuesday. Kahit mahirap po, mga kanyusik, dapat matutunan po nating mahalin ang mga taong ayaw sa atin o ginawan po tayo ng hindi maganda. Bilang tao po, syempre napakahirap po na mahalin at patawarin ng mga taong nanakit o nagkasala po sa atin. Pero, ipinakita po ni Esteban na posible ito kapag ang puso po natin ay nakatuon sa Diyos. Sa halip po na gumanti, pinili niyang magpatawad at ipanalangin ang mga taong ayaw sa kanya. Ganoon din po yung dapat nating gawin, mga kanyusik, no? Maaaring may mga taong hindi po natin gusto o may mga nakagawa po ng mali sa atin. Maaaring nasa bahay lang sila, nasa paaralan o nasa trabaho. Ngunit tandaan po natin yung turo po ni Jesus, mga kanyusik, no? Mahalin natin sila, patawarin at ipanalangin tulad po ng ginawa ni Esteban. Ang pagkapatawad po ay hindi naman nangangahulugan na kinalimutan na natin ang mga nangyari o hinahayaan nating maulit ang maling ginawa sa atin. Ang ibig sabihin lang po nito pinipili po nating bitawan yung galit at ipaubaya po sa Diyos yung mga nangyari. Bitawan po natin yung mga kinikimkim nating galit at sama ng loob. Gawin po natin ito hindi lamang para sa mga taong nagkasala sa atin, kundi para rin po sa ating sarili, no? Kapag hinayaan po nating manatili sa ating puso ang galit, tayo rin po yung unang nahihirapan. Nawawalan po tayo ng peace of mind, nabibigatan ng ating puso at naapektuhan din maging ang ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao. At minsan, mga kanyusik, no, pati yung ating kalusugan ay naaapektuhan din kapag tayo ay may kinikimkim na sama ng loob, no, sa ating kapwa. Kapag natuto po tayong magpatawad at magmahal kahit mahirap, ay mas magiging malaya po yung ating puso. Tulad po ni Esteban, naway piliin din po nating magmahal, magpatawad, at ipanalangin kahit yung mga taong nakasakit sa atin. Ika nga mga kanyusik, ipagpapasa Diyos na lang natin ang lahat. Sabi nga po sa Luke chapter 6 verse 27 to 28, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Yan po ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Tuesday.